Yung boots, problema mo na rin agad yung Mountain Shocker in terms of vision and everything else. So, Yep, iba. it Kasi, suits Onyx. okay, let's talk about it on a conceptual level, no? Habang tong mid ay, of course, full control ng Fnatic Onyx as you do when you get a Jushin and a Matilda. Tapos si Kirk, ikot-ikot siya, minimap. Itong Yuson Shin, perfect siya for a macro-based team like Fnatic Yes, Onyx. For a yes. macro-based player like King Kong. Di ba? Ang dami mo pwedeng gawin with the vision, eh. Nasusulit talaga nila yan na ano na foresee na Oo. natin agad-agad. Wait. Ipares mo pa dun sa control ng dalawang mid nila. Oo. Grabe yung So, control. Assassin Emblem, Swift, and Veteran and Season Hunter. Okay. Uy, uy, teka, Nanakawan! nakuha ni Tuzo, no? So, So, tapos nag-retry si King Kong doon! oo, parang medyo tumatapang rin ang Pro Esports knowing na kaya nila makipagsabayan kahit papaano in terms of the early game. Pero Flicker ay napagamit na para dito PP. kay PPP. Pero, Bri, ano yun sure win yun. That's a clear win for Oo. Pro Esports. So, this hero na pabalik pa lang sa meta natin, ay siguro meron siyang isang weakness na yun na parang kapag na-space out ka, hindi mo ma-proc yung mga passive mo, hindi ka maka basic attack na in-out kasi baka masipa ka, masisi ka. Oh, nakaligtaan natin dahil nga parang syempre papansin mo agad yung Hilda, yun yung pinaka-expected mo na ang gugulo sa jungle at talagang magde-deny, talagang magpapahirap pero kaya rin naman kasi siyang gawin ng Cho kung yun That's at right. yun lang. So ngayon ay vision at information naman ang Fnatic Onyx pero I doubt na sila ay lalapit pa rito sa first turtle. Similar to yung first game natin, Pro Esports ang nakakuha ng first turtle objective. Pero, ang pinagkaiba ngayon, nakapatay agad ang Fnatic Onyx and now, looks like sila hirap. Yan. Nandito pumapasok with the Infernal Pursuits. Sorry, I'm Felix. Sabi niya, ito yung espasyong kanina ko pa gustong gawin kontra sa Fnatic Onyx. Pero mabibitin pa naman yata sila ng damage at hindi makakahanap ng kill. Pero Super Friends, mahanap ba nila yung sipa sa kanya? Hindi na muna. Wala palang sipa kayon si PP at gusto nilang lumaban pa. Teka lang. Sorry, I'm Felix. Nahanap yung first blood kay Spider Miles. At kulang ng damage ang Fnatic Onyx. Ang daming na-choke slam ni Super Friends. Pero given na yung damage nila, panoorin Yeah. natin yung minimap, nandun sa other half of the map, nandun sila sa may bandang kanan, sa bottom. Si Nathan, si Kelra hindi pa ready, tapos si King Kong, yun nga, naagawan ng purple. So obviously, behind siya. 2 levels, Bri! Oh my God! 2 levels behind si King Kong. So gets ko naman kung bakit yung team fighting ng Fnatic hindi pa ready. Wala sila dun. Bago 'to, bagong, nakikita at, na mapapanood siguro nating lahat. Na sanay sa talagang mabilisan at talagang malinis na early game na ginagawa Oo. ng Fnatic Onyx every time. Pero at the very least ay nakikita naman natin silang nagiging, committed dun sa mga trades na pupuwede nilang kukunin ASAP. Pero eto yung isa siguro sa mga kinaibahan, mas naka-focus na rin ang Pro Esports ngayon sa Fnatic Onyx na meron silang isang lane na talagang i-shutdown at kokontrolin, which is yung lane nga ni Kendra. Kanina pa nila parang pinupuntahan at tinatry hanapin yung kill sa kanya. Kinalbo ang energy shield. So sobrang daming pera, best believe, ng mga bumisita doon para balagbagin yung tore ni Kelra. So that's what, almost 4/5 na lang yung buhay yata. So nabawasan pa. And napakabilis bumuo ni Sorry I'm Felix ng Thunderbelt. So dito talaga ramdam mo na even if this is a Hilda lineup for Fnatic Onyx, on the defense sila. Yep. And mukhang hindi makakahanap doon ng Way of the Dragon agad si PP. Papatumbahin na nga doon ang Fnatic Onyx pero real world manipulation. Papasukin na nga ng Fnatic Onyx. Kurt, magiging kapalit pa ba siya? Makakabalik naman doon sa brush at mukhang mabubuhay pa nga yata. And King Kong sa kabilang banda ay nakapag-secure nung turtle objective despite yung kaninang akala nating namumuong level gap na ipantay na. Ang naging sikreto sa pag-bounce back ng Fnatic Onyx PH, number 1, DOT, di ba? It was a slower fight. Clearly, it was a slower fight. So, doon nakapag-posisyon ng Fnatic Onyx at kaya nabawi nila yung naging early disadvantage nila. Second, Turtle, it happened. Kanila yon. Kaya
last hit kay Super Red kasi to this point ay buhay na buhay pa rin naman siya at hindi napipitas pero Super Freeze manggagaling doon sa likod si Pipi na lang yata kanilang pipiliin na target, makukuha nila yung kill pero hindi pa yata sila tapos. Grabe si Super Prince, teka lang, kamuntikan na siya doon. Si Prince, mahingahan mo lang, tumba. Hoy! Okay pa, he's safe, he's fine. And I think one more key factor to Fnatic Onyx, bouncing back, closing the gap. Hell, even, Bri, kita mo ba ito? Naka 2K gold lead na sila, 2K gold lead, tapos na-push pa nila yung top and bottom. Is, napigilan nila yung burst damage ng Pro Esports. So, nilito nila si Tuzu, tapos si Sorry I'm Felix, hindi na siya makatalon. So, kung matanggal mo yung dalawang factor na yon, wala na yung early advantage ng Pro Esports. Kaya ngayon, lamang na ulit yung Fnatic. Ang bilis hanapin ng Fnatic Onyx yung way para bawiin at baliktarin yung sitwasyon na yun. Kani-kanina lang, sobrang ramdam na natin yung kung papaano nakokontrol ng Pro Esports yung simula. Pero nung nakuha na ni King Kong yung bawi sa turtle objective, eto na yung moment na parang lahat ng members ng Fnatic Onyx hindi na basta-basta natatakot. Nagsimula kay Keldra, hinamon talaga harap-harapan si Super Red, tapos ultimo si Super Prince. Sa ilalim ng torre, dala-dalawa yung gusto niya talagang gamitan ng Lantern Flare. Pero speaking of Super Prince, mahanap siya dito ngayon. Way of the Dragon, Real World Manipulation, inilatag na para kuhain yung kill doon. Pero nandito na rin si Mountain Shocker at yung ibang mga members ng Fnatic Onyx sa turtle. Ilalaban pa rin yata nila ito, hindi nila ibibigay ng ganun-ganun lang. Revitalize, ginamit na ni Kirk, pero yung makakakuha ng turtle, speaking of, si Kirk pa din. At tuloy lang ang laban, Fnatic Onyx. Down to 150 Kirk. Hihil muna siya. Kelra, coming in. Uy, teka lang, makakabuhay pa ba si Pipi doon? Kasi si Sorry I'm Felix, maganda-ganda yung mga nagiging talon at mabubuhay pa si Kirk na nakakuha ng turtle. And kapansin-pansin, teka lang, tuloy yung laban na yun, pero nawala na agad. Etong si King Kong, iba na pala ang kanyang target. So nakuha nila si Pipi sa tinagal ng laban at hindi naman sila masyadong naubusan ng oras kasi kumukuha pa rin ng objectives yung iba nilang mga miyembro. Pero wait lang! Ang pagbawi ng Pro Esports narito na kasi si Tuzu naghahanap din ng mga targets na pwedeng kuhain sa kabila. At dito na rin si Kirk, hinahabol si na Tuzu, hindi na rin naman naabot yung mga Lantern Flares pero uwian na for Fnatic Onyx. And gusto ko lang balikan yung idea ko na all this time wala doon si King Kong. Wala. BC. BC, the beast is not reachable. Bakit? Kasi nagtatrabaho siya dun sa baba. Pinush niya, Bri. All the way to tier 2. At dahil doon, sabi ng Onyx, sige na nga, bigyan mo na si Kelra. Bigyan mo na, sino pa ba namatay? Bigyan mo na si Miles ba namatay? Basta, dalawang buhay para sa Torre at para rin mapigil yung pagpa-farm ng Pro Esports. So again, the concept here is deny the burst, deny Pro Esports their plan, and basta may mahanap ka elsewhere on the map, lamang pa rin talaga ang Fnatic Onyx. Tingnan mo, si King Kong naman ngayon yung lamang ng 2 levels kay Tuzu. Diba? Parang kanina lang si Tuzu yung tinitingnan natin na lamang in terms of levels. Pero nakuha niya yung orange ni Tuzu, nakuha niya yung torre. So lahat, unti-unti lang hinahanapan ng way ni King Kong na talagang baliktarin at bawiin at yung burst na pinag-uusapan natin. Mula kang nagpaparamdam na sa kamay ni Kendra. The Golden Bomb, ang tawag doon kapag Nolan nag-entropy tapos tineleport, linapag lahat. Kaso nga lang, wala pa eh. You're not even at the 10-minute mark. So, ano pa lang yun? Taste test pa lang yun ng pwedeng maging burst damage ng isang Nathan in the hands of Kelra. So now, looking at the map, literally looking at the map dahil dun sa Earthshocker ni King Kong, kita niya na, okay, malayo yung Pro Esports KH, Lord tayo. And this is a relatively free Lord kasi hindi makapasok yung Pro dito. Oo, tingnan mo naman yung paghaharap at pag-zone na ginagawa rito ni na Super Prince. Isa pa sa mga pinaka nakakatuwang nakikita nating combo ay yung teka lang. Mamaya na natin pag-usapan yung mga combo na yan kasi may liliparan si Pipi na wala nang tatakbuhan. And going back ay kahit sinong pwedeng maglalim, masusundo lang kasi ni Spider Miles eh. So ang daming pwedeng i-bait out dito ng Fnatic Onyx at ibitin. Pero yun nga lang, may isang napalalim at nabigyan si Super Prince na ngayon, but mahanap pa din siya at sa gilid, King Kong! Makahanap pa ba siya rito ng target? Kakalabanin si Sorry I'm Felix, pero hindi na matatakot. Tingnan mo naman yung damage na nagmumula dito sa side ng Fnatic Onyx. Nabitin nga lang, so mabubuhay pa etong si Sorry I'm Felix. Nakaka-miss makita ng Da Sisters. Kasi, you know kanina pa to nandito sa bottom lane, si Kirk. So, ang nangyayari, effectively,
nasa sandwich ang pro esports. Kahit na walang fight, kahit na sabi mo hindi sila magdami dyan or mag-skillan, alam nila na nandyan lang si Kirk at tama ka, Bri, hatid sundo ang mga miyembro ng Super Family. So wait now, Super Felix, woo! Uy, teka lang, napaganda ha! Yung latag ng real world manipulation doon! Tumba na agad si Kendra at ayun na nga yung pagsundo ginamit kay Kirk. Pero nakakuha ng magandang kill ulit doon ang pro esports kay Kendra. Kaya siya natawag na Super Felix. Well, ako lang naman nagsabi nun. Pero feeling ko yung comeback ng pro, na kay Sorry I'm Felix. Kasi siya lang sa lineup nila, yung talagang pang-sustaining team fights. Yep. Diba? The longer the fight goes, si Fnatic ang nananalo, Onyx ang mananalo. That's still true. But, if si Sorry I'm Felix on point, kumastakan niya palalo itong Thunderbelt niya, kung eventually mabuo niya yung dominance ice niya, Yep. maybe there's hope. Maybe they can close the 6K gold gap. Pero Yep. right now, hindi siya pwede mamatay ng ganon-ganon! At speaking of, si PP pa nga ang unang mamatay and si Sam, munti kang maabutan ng Lantern Flare. Hindi lang muntikan kasi inabutan na nga talaga. Sorry, ang Felix na lang muna yung haharap dito at tatangke doon sa damage na binabato ng Fnatic Onyx. Pero maski siya ay hindi na yata niya kakayanin tangkihin yun. Kasi ang sakit na ng bawat bato rito ni King Kong, yung mga pagpala niya, yung mga paespada niya, at si Tuzo na nga yung isusunod nilang target sa mismong loob na ng base, ang Fnatic Onyx. Pero okay lang yun, kasi ganoon na sila kasakit, kaya na nilang magmatapang. Ang daming mobility spell ng Fnatic Onyx. Ult ni Super Friends, Traceless ni King Kong, yung ult ni Kelra, tapos syempre may hatid sundo, the ultimate love language mula kay Spider Miles. So far I still stand by the fact na si Sorry I'm Felix, kung kaya niya mag-front, kung kaya niyang mag-sustain with the Infernal Pursuit pa ulit against Fnatic, baka may chance pa. Yep. Pero wala tanong mo, oo. Ganitong instances, masyadong maaga nare-reveal si PP at nabibigyan din agad ng Fnatic Onyx. So, ultimo dito yung mga fracture ni Tuzo ay hindi na rin kokonekta kontra sa Fnatic Onyx. Retry na paggamit na rin para lang makadepensa, pero yung mga waves ay sunod-sunod na kasing papasok para rito sa Fnatic Onyx at hindi sila aalis. Hindi ko alam kung signature na lang nila to, pero gusto talaga nila lagi bago yung mga objectives, may tore muna silang kukuhain at ultimo si Super Red. Pinatumba ng ganun-ganun lang ni Kelra. The Golden Bomb, yan ang sinasabi natin na burst, di ba? Parang tatlong pindot lang straight. So in the matter of 1.5 seconds, nawala yung buhay ng Irtel ni Super Red! At speaking of the Golden Bomb, pumasok na naman siya at nagpasabog ng dalawang miyembro at hindi na nila pinatagal yung laban, hindi na nag-objective, Leo.